Panibagong script. Ito ang tugon ni Senador Amy Marcos nang tanungin siya hinggil sa tingin niyang dahilan ng pagharap ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng imbitasyon ng komisyon sa kongresista kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Kasabay nito, umusbong ang usap-usapan partikular na sa social media kung gagawing state witness si Romualdez. Ito ay kung magsasabi umano ito ng lahat ng kanyang nalalaman sa naturang katiwalian. Pilipinas, ano na? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito sapagkat kahapon, putok na putok po ang pangalan nitong si Tamba sapagkat nagpakita na nga ito dyan sa ICI. Pero ang update nito, eto ngayon yung ating pag-uusapan. Pero syempre, bago natin ipagpatuloy, sa totoo lang, marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol dito kay Tamba. Nakikita nyo na ito, napanood nyo na ito sa mga iba't ibang platforms. Mapa Facebook, mapa YouTube. Ito ngayon yung bukang bibig ng mga tao. Kaya yan ang tatalakayin natin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula rito, shoutout po muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, at syempre pa, yung ating mga silent viewers at ating mga commenters dyan sa baba. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At hindi po ligtas dito yung ating mga bashers. Mga bashers, mag-comment din kayo. Gamitin din ninyo ang karapatan natin bilang isang Pilipino para magkomento. Yan ang masasabi natin dito. Kaya nga, ang pag-uusapan, napakaganda po ng talakayan na gagawin natin sa araw na ito. Sapagkat kung ano-ano na ang lumalabas. Ano na nga ba ang nangyayari sa bansa natin ngayon? Kaya ang tanong natin lagi dito Pilipinas, ano na? Bakit nakakaganito yung bansa natin? Sino ba talaga ang may problema dito sa bansa natin? Tayo bang mga mamamayang Pilipino? O silang mga namumuno, lalong-lalo na po yung pinakamataas na namumuno sa ating bansa? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Pero syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas. Ano na? Lagi natin kinakabit yan sapagkat hindi ko na mawari kung ano na ang nangyayari dito sa ating bansa. Ang baluktot sa paningin ng karamihan ay nagiging matuwid sa mga ob-ob na mga tao na kukunti lang man. Ito nga yung tatalakayin natin. Kagaya nito, eto, ano ba itong sinasabi nitong si Tamba noong pumunta siya doon sa ICI para magbigay ng kanyang affidavit or isubmit ang kanyang sarili bilang isang hindi ko alam kung ano, akusado ba ito o hindi ko alam kaya panoorin natin ito. Ito, basahin ko, may babasahin ako rito. Sabayan nyo ako, ipa-flash natin dyan. Ayan, makikita ninyo, ipa-flash natin dyan sa ating screen at sabayan ninyo ako. Matatawa kayo kung ano na ang nangyayari sa ating bansa. Kaya Pilipinas, ano na? Simulan na natin ito. Sinabi nga ba ito ni Tamba? Ito, panoorin nyo dyan sa screen. Ito, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ano na nangyayari sa mundo natin ngayon? Pilipinas, ano na? Siya raw yung daanan. Siya daw yung katotohanan at siya ang buhay. Sino bang nagsabi niyan? Galing yan sa Biblia. Sinong nagsabi niyan? Si Panginoong Hesukristo po ang nagsabi niyan. Kaya kung ikaw, Romualdez, Martin, Luther, ang tawag nila dyan kung marinig ka ng ating Panginoong Hesukristo, baka sampaling ka. Simula talampakan hanggang dyan sa iyong bumbunan. Ang kapal naman ng pagmumukha mo para sabihin ito, I am the way, the truth, and the life. Ang kapal ng pagmumukha mo. Paano ka naging daan? Etong I am the way, pwede pa ito ikaw maging daan. Ikaw maging daan talaga para pumayapa yung mga tao, pumanatag yung mga tao dito sa Pilipinas. Dapat sa'yo, maglagay ka ng tali sa doon, itali mo sa liig mo, tapos tumuntong ka sa bangko at tumalon ka. Yan siguro ang pinakamaganda mong gawin. Pero kung sasabihin mo, I am the truth, mukhang wala nang maniniwala sa'yo. Siya raw yung katotohanan. Naman, ang mga tao nagrarally na. Tapos sasabihin mo pa, ikaw pa yung katotohanan. At mayroon pang sinabi siya, I am the life. Siya raw yung buhay. Kung hindi lang talaga masama magmura, buhayin mo ang mukha mo. Subukan mong lumabas, pumunta ka doon sa mga taong may nagrarally. Pumunta ka doon at sabihin mo, I am the way, the truth, and the life. Tignan natin kung hindi ka pagsasampalin doon. Di ba? Ituloy natin. Talagang dito pala sa bungad, ma-high blood na tayo rito Ako na-high blood na talaga, pinipigilan ko lang. Eto, ituloy natin. May sinabi pa siya, may karugtong pa. Narito ako upang tumulong sa anumang paraan para mabilis ang pagresolba ng fact-finding at investigasyon para sa ICI.
Ang kapal talaga ng pagmumukha nito. Sinabit niya rin yung sarili niya. Para daw, mapabilis, marisolba. O totoo naman, talaga mapabilis, marisolba ang problema kasi kayo nga ang problema. Hindi nyo ba nakikita mga bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita yung sigaw ng taong bayan? Tamba! Yung bahay mo doon sa Cebu, pinuntahan na ng mga tao. Hindi mo ba alam yon? Naku naman. Tapos sasabihin mo, I am the way, the truth, and the life. Sana nga marinig ka ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Gagamit siya ng mga kasangkapan para sumampal sa'yo. Talaga naman. Pinapakita nyo lang kung gaano kay kakapal. Wala na kayong credibility. Eto pa. Nadidigay ako dito sa mga sinasabi ko eh. Nakaka-high blood kasi. Eto. Syempre, kontrahin natin yan. Anong sinabi naman? Eto, may sinabi dito si Greco Bilica. Panoorin niyo dyan. Sabayan ninyo ako. Sabi niya, the Discayas no longer wants to cooperate with the ICI. Bakit kaya? After news came out that Martin Romualdez may become a state witness. Tignan ninyo, di ba? Sino hindi may blood yan? Tuloy pa natin. Kasi baka sila na ang mastermind dito. Mangyayari, magiging baliktad. Si Martin Romualdez ang magiging state witness at itong mga Diskaya ang magiging mastermind. Pwede mangyari yan. Sinabi ito ni Greco Bilica. Ito, ano ba natin? Ituloy pa natin. May sinabi pa siya rito. May karugtong pa. Alam na police style. Paulit-ulit ko nang sinasabi. Isara na ang ICI at ibalik na lang sa Marcolita-led Blue Ribbon Committee hearing. Doon may tiwalang tao. Totoo. Approve. Agree ako dyan sa'yo. Boss Greco Bilica. Dapat ibalik talaga kay Senator Rodante Marcoleta ang pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee at isara na yung ICI na yan. Paano nangyari kasi? Eto, bigyan ko kayo ng, sa akin lang ito opinion ko ito. Bakit nagkaroon ng ICI? Una kasi, naggagaling-galingan itong si PBBM. Binigay niya kunyari kay Senator Marcoleta yung kanyang tiwala at nagbigay pa siya ng USB para imbestigahan di umano yung mga ghost project na nandun sa kanyang USB. Ngayon, eto tuloy-tuloy. Itong si Senator Rodante Marcoleta, talagang ginawa niya yung kanyang trabaho. Diniretso niya yung kanyang pag-iimbestiga. At natumbok doon sa pag-iimbestiga niya sa pamamagitan ng mag-asawang Diskaya hanggang sa umabot doon kay Gutesa, yung ex-marine na naging aide ni Tamba. Ang nyari, pinutol, pinalitan, winala yung Blue Ribbon. Tinanggal siya, pinalitan itong si Ping Lacson. Ngayon, ito si Ping naman, nagkanda leche-leche, naungkat, nakita na mayroon siyang picture doon sa mga Diskaya family, Diskaya couple. Anong ginawa niya? Nag-resign, umalis sa pwesto. Pero bagong nangyari yung mga yon, nagtatag na. Habang sa kasagsagan ng investigasyon pa lang ni Senador Rodante Marcoleta, nag-iisip na itong ob-ob na the junior para gumawa ng ICI, ang Independent Commission for Infrastructure, para daw maging independyente yung pag-imbestiga. Kasi nga, ang gagawin lang dyan sa Blue Ribbon is in aid of legislation. Hindi sila pwedeng magdemanda dyan. Hindi sila pwedeng magpakulong. Ang sa kanila lang, ito turn over lang nila doon sa ombudsman. Ngayon, para lumihis yung isyo, para matakpan. Ito, reaksyon ko lang ito, opinion ko lang ito. Hindi ko alam kung ano yung magiging opinion din ninyo. Para mapagtakpan yung mga ob-ob na mga mastermind, ay pinasok nila dyan sa ICI. Ito nga, lumabas itong ICI. At lumabas dyan yung isang Martin Luther King. Napansin ninyo, nasundan ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Bakit siya lumabas yan? Kasi dyan, hindi live. Tago siya dyan. Ang makukuha na lang natin dyan yung resulta. Hindi rin natin alam yung nagbibigay sa atin ng resulta kung totoo ba yung nangyayari doon sa loob. Kasi nga walang camera. Libre na. So ito yung sinasabi ni Chis Escudero noon na scripted. Scripted yan. Kayo mga kababayan, mga kapatid at mga boss, ano sa palagay ninyo yung mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa? Tapos eto pa. May babasahin pa tayo rito, may titignan pa tayong picture. Eto, ang sabi ng mag-asawa, Diskaya ito, sabi nila, hindi na po kami makikipag-cooperate sa ICI. Hindi na. Bakit kasi ayaw na nila? Kasi nga, magiging baliktad na. Sila na yung magiging mastermind at yung mastermind dapat magiging state witness na. Naloko na. Nabuang na. Pilipinas, ano na? Yan ang lagi natin sinasabi dito. Ituloy pa natin. Mayroon pa dito. Mayroon pa ako ditong nakalkal eh. Eto. Pang-apat ito.
abogado, dating COMELEC commissioner. Sino ito? Si ano lang naman, Attorney Rowena Guanzon. Panoorin niyo ito. Basahin niyo kung ano sinabi niya rito. Sabi niya, abolish the ICI Investigation Committee for Infrastructure. Mga inutil, mga tuta ni BBM, and protector of Martin Luther King. Kalahin ninyo? Ito pa, may kasunod pa. The mastermind of the biggest robbery of the Philippines by its own congressmen and speaker. Maliwanag. Andyan, nakikita ninyo. Sino may sabi? Si Attorney Rowena Guanzon. Saludo tayo rito. Matapang na abogado ito. Babae ito, Rowena Guanzon. Inutil. Ano sabi niya? Inutil. Inutil na mga tuta pa. Binasa ko lang yung kanyang saloobin. Ituloy pa natin kung gusto pa ninyo ma-high blood. Eto, isang abogado naman ang nagsabi. Mga abogado ito. Ito, basahin natin. Nandyan sa screen. Romualdez, kailangan mo nang umamin na sangkot sa anomalya sa flood control bago maging state witness. O ayan, kung gusto mo maging state witness, Martin Romualdez, umamin ka na kasi para aprubahan ka bilang isang state witness. Ang problema kasi ito, sabi lang ito ng abogado. Sino bang masusunod dyan? Yung ICI, of course. Silang masusunod dyan. Kasi sila yung Independent Commission for Infrastructure. Ay, nakakatuwa ito. Nakakatawa na ang nangyayari sa bansa natin. Gusto nyo ba ng isa? Mayroon pa rito. Eto pa. Anong sabi ni Congressman Meow Meow Kiko Barsaga naman? Ayan, makikita ninyo. Eto sabi niya, si President Marcos ang pinakamalaki nating problema sa bansa. Tingnan ninyo, congressman ito. Imposibleng hindi ninyo alam ito. Eto pa, siya ang unang dapat matanggal. Kaya nga nag-rally ito ng Marcos resign. Pero may sagot dito ang PBBM. Anong sagot? Sabihin na natin, ito sagot niya. Ang bilis niya sumagot. Sabi niya, sabi niya rito, kung may reklamo kayo, sabihin niyo sa amin. Kita-kita, Akalain nyo, ibig sabihin wala pa palang reklamo. Kasi wala pang nagsasabi sa kanya. Di ba? Kasi ang sabi niya, kung may reklamo kayo, sabihin niyo sa amin. Pilipinas, ano na? Ituloy pa natin kung gusto pa ninyo. Meron pa rito. Eto pa. Balikan natin itong si Martin Luther King. Eto sabi niya rito, nanindigan siya. Nanindigang hindi niya aid si Gutesa. Ito na. Deny to death na. Ayaw niya nang aminin na si Gutesa ay naging aid niya. Eto na sinasabi natin dito. Kayo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ano ang masasabi niyo rito? Kasi ito, may sinabi rin itong Senate President. Basahin natin ito. Ito sabi niya rito. Si Tito Iskol Bocol, ito sabi niya, ang catalyst dito, yung nabuko sa Marcos administration. Ang nangyari tuloy, when you look back, paglingon mo, when you look back na, paglingon mo. Sige, tinanggalog niya. Mas matindi pala, at doon pala nagsimula ang malalaki doon sa 2016 to 2022. Ito lang ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto. Akalain ninyo? Gusto kasi nilang idawit dito ang Duterte family. Kaya gusto nila ipakita at sabihin sa buong bayan, sa buong Pilipinas, na noong 2016 daw nagsimula hanggang 2022. Kayo na ang humusga. Ako na high blood na rito. Nakaka-high blood. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, i-comment ninyo. Gamitin ninyo yung karapatan ninyo para maglabas ng saloobin dyan sa baba, sa comment section. Kung ano na ba ang nangyayari sa bansa natin ngayon tungkol dito sa ating tinatalakay ngayon. With that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sana po nag-enjoy kayo dito sa video na pinalabas natin at sana po na high blood din kayo kagaya ko. Pero syempre, yung mga pro, yung mga bayad na mga vloggers, of course, tuwan-tuwa yung mga yan. Di ba? Mag-comment din kayo dyan, mga ubob ng mga vloggers. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera na lang sa mga taong ob-ob. 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 I am the way, the truth, and the light.